Isang magandang hapon sa inyong lahat mga kabutingting at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video, hindi nga kagandahang balita ang meron tayo dito sa ating breeding area. No, dahil isa nga sa mga painakay natin ay nadisgrasya. So sayang na sayang mga kabutingting ibon na yon dahil isa yon sa mga pinakahihintay kong mutation project dito sa ating mini aviary. So kahapon, nakita ko pa yung ibon, chinek ko pa kahapon. Okay pa, malakas yung ibon, kaya lang kanina ayun na nga, no, nagulat ako at nadisgrasya yung ibon na pinakahihintay natin. So magandang ibon yun dahil anak yon nila Tenten. No, si Tenten, no. So yung project nga natin doon is Opa Pale Dilute, Canby Parblo Opa Pale Dilute pa yon. So visual red eyes na nga siya. So hinihintay na lang natin sanang lumaki yung inakay, kaya lang nadisgrasya pa. Pangalawang visual na sana natin yan, no? Pero parehong nadisgrasya. Yung una, hindi pa masyado marunong mag-alaga yung mga breeders natin, kaya lang ngayon hindi naman sila yung may kasalanan na. So hindi talaga expected yung nangyari dun sa inakay natin. Ito yung inakay natin, no? Lagay natin dito. Ayan, no? So ayan, nakalagay pa yung nakadisgrasya sa kawawa nating ibon. So ayan, red eye yan, diba? So Canby Parblo Opa Pale Dilute, etong magandang inakay sana natin, kaso nadisgrasya siya ng malunggay. Ayan, no? Yung nesting material bumuhol sa kanyang paa. Oh no! So ayan, makikita nyo namamaga yung kaliwang legs niya. Ang layo ng size dito sa kanan. Ayan, no? Diba? Kitang kita, hindi pareho yung sukat ng paa dahil nga nabuhol yung nesting material. Hindi na lang maisusum ng maayos niya sa video, pero try natin, ha. Yan, try natin. So yun, no, nakabuhol siya sa pinaka legs niya, kaya talagang namaga yung paa. So siguro hindi niya kinaya yung sakit, yung stress, kaya yan, at nadisgrasya nga yung ibon natin. Kahapon okay na okay pa to. So yun mga kabutingting, may risk talaga kapag ang gamit nating nesting material ay katulad nito, malunggay. So nangyayari talaga yung ganitong disgrasya na pumupulupot sa paa, bumubuhol sa paa, tapos namamaga yung paa dahil nga hindi na makadaloy yung dugo. So pangalawang beses ang nangyari sa atin yan. Yung una kay Putot, pero si Putot malakas kasi ano yun, itim ang mata. Ito kasi red eye. So normal kasi sa red eye na mas mahina sila compare natin sa mga solid black eyes, no? Yun yung pagkakaiba talaga nila. Pagdating sa lakas ng katawan nila, mas malakas talaga yung mga itimang mata katulad nito mga to. Ayan, compare natin sa mga red eyes. Ayan, no? Mas mahina sila ng konti, kaya hindi siguro niya kinaya yung stress. Samantalang si Putot, eto nandito si Putot, nagtatago. Ayun, nasa dulo yata. Ay, hindi, nasa loob. Nasa loob si Putot, Wala, nandun sa kabila si Putot. Nagtatago siya pero nandyan si Putot, no? So yung ibon natin na yun, nabuhol din yung malunggay sa kanya pa, yung nesting material. Subukan natin palabas yung mga nandito. Ayaw lumabas pero nandito siya. Try natin palabasin. Ayun, hindi pa. Nasaan na siya? Ayun, yung si Putot, yung blue Ewing. Ayan, lumilipad, oh. Yun nga lang, medyo na bulabog yung ibon. Ayun, nasa dulo. Ayan, yung katabi ng green Ewing person natin. Yan si Putot, putol lang paa yan. Teka, kunin na nga natin. Uli natin na para pakita ko sa inyo na putol talaga ang paa. No, ito si Putot, oh. Ayan, oh, walang paa, diba? So nabuhol din yung nesting materials dito sa hita niya at tuluyan nang pinutol yung paa niya. So hindi ko pinutol yung paa niya, pinabayaan ko lang, tinanggal ko lang yung nesting material na pumulupot nga o bumuhol sa paa niya. Tapos syempre nangitim na yung paa, namatay, and mag-isa na lang natanggal o nahulog yung namatay na paa niya. Kaya ngayon isa na lang yung legs niya. Ayan, o, nakatago, o. Isa na lang, ito na lang, o. Pero ayan nga, malakas itong si Putot kasi red eye, ay black eye pala to. Ayan, o, solid black eye yan. So mas malakas ang katawan ng mga black eyes natin, Kaya nakasurvive siya. Samantala itong
visual na pinakahihintay natin hindi kinaya. Ayan, no? So talagang mahigpit yung pagkakabuhol no? Talaga matanggal kahit na alug-alugin ko, hindi na tatanggal, hindi na lalaglag yung inakay natin Sobrang buhol na buhol ang nangyari dito. Talaga nakalubog sa balat niya yung yung hibla. Sayang, kaso hindi naman natin kagustuhan to, tsaka hindi natin to maiiwasan, Hindi ko naman sila pwedeng bantayan ng 24/7 sa loob ng nest box. Kaya hindi natin maiiwasan na 100% yung ganito. Pwede natin maiiwasan ng 100% to kung ang gagamitin nating nesting materials ay purong kusot lang. Kaya lang ako, hindi ko naman ginagamit na purong kusot lang yung mga nesting materials nila. Kasi kapag ka purong kusot, para sa akin, mataas yung chance na mag-splayed legs yung mga inakay dahil walang kapit yung yung mga kusot. So madaling bumuka yung mga paa nila. May splayed legs naman yung inakay. Kaya bukod sa kusot na binibigay ko, nagbibigay din ako ng mga malunggay sa mga breeders natin. Yun nga lang, may risk talaga. Hindi natin maiwasan yung risk na magkaroon ng ganitong disgrasya. Ayan, pupulupot nga sa paa yung nesting materials. So ayun, sayang mga butingting pangalawang beses na sana natin nagkaroon ng visual galing kina Tenten. Kaya lang hindi pa tayo nakakapagpa-survive hanggang ngayon. Yung una nga, hindi pa masyado marunong mag-alaga yung mga breeders natin. Samantala ngayon, na-disgrasya pa ng malunggay. Sayang na sayang. Pero ganun pa man tuloy lang tayo. Malay natin sa pangatlong clutch nila makapagpabuhay na tayo ng visual na Opa Pale Dilute. Baka hindi pa natin time sa ngayon. So ngayon naman meron pa tayong dalawang inakay galing dito kay na Tenten. Kaso hindi na lang sila red eye. Pero pwede silang maging Opa Dilute naman. Ayan, may dalawang inakay pa tayo dito. Yun yung isa malaki na. Ayan. Isang green series. Parehong green series, dalawa. Ayan, dalawang green series. Yung na-deads natin ang blue series. Kaya pwede maging pardo sana yung kaso yung disgrasya nga. Ayan tignan nyo naman okay na okay yung mga kapatid niya, di ba? Healthy. Ayan, na-disgrasya lang talaga yung isa ng hibla ng malunggay. So ako talaga, malunggay talaga yung binibigay ko nesting material noon pa man. Ayan, so sa tagal ko nag-aalaga, pangalawang beses pa lang naman nangyari na may inakay akong napuluputan ng nesting material sa paa. Ito at saka si Putot. Si Putot yung pinakaunang na-disgrasya ng nesting material, and pangalawa na lang to sa tagal ko nag-aalaga ng ibon. So nasa 4 years na rin siguro tayo nag-aalaga ng ibon. So dalawang beses pa lang naman nangyari na na-disgrasya ng malunggay o ng nesting material yung mga painakay ko dito. Kaya yun pa rin yung gagamitin ko. Hindi pa rin ako magbabago ng nesting material. Kasi kapag ka nga kusot prone naman sa splayed legs yung mga inakay natin nun. So ayan, kahit na ganyan yung nangyari, huwag kayong mag-alala. Tuloy pa rin ang pamimigay natin ng libreng hand feed. Ayan, sa mga nagchat-chat nga pala sa akin na gusto nang kumuha ng libreng hand feed, hindi pa sila available dahil nga medyo bata pa, malilit pa yung mga inakay natin, and wala po akong pipiliin sa mga nagko-comment na sana sila daw yung mapili ko na bigyan ng hand feed. Hindi po ako mamimili ng bibigyan ng hand feed. So ang sabi ko ay kung sino ang maunang magpunta dito sa ating aviary at manghingi ng hand feed, sa kanya mapupunta yung mga available. Once na nag-announce na ako na pwede na silang pick upin dito sa ating aviary. So pick up lang po, hindi pwedeng ipapalala move or kahit na anong carrier, kasi unfair naman po yun sa iba na talagang willing magpunta dito sa aviary natin. Ayan, so yung location namin is sa Palit, Pampanga. Kaya kung medyo malapit kayo dito, pwede. Pero kung mga bandang Cebu, Mindanao, medyo malayo po. Mahal pa yung shipping kesa sa hand feed, Ayan, sa mga bata na malapit dito na gusto makapag hand feed, abangan nyo lang na lumaki yung mga painakay natin. So ngayon nga pala, meron tayong update. Dahil isa na lahat ng mga pwede nating pamigay, So dito, confirm na dalawa nga yung ipamimigay ko. So sabi ko na nga ba, hindi maglalabas ng visual Etong dalawa. So parehong itim ang mata ng inakay nila. Ayan dalawa. So yung dalawa na yan, pamimigay ko yan kapag ka malaki na sila. So siguro tansya ko mga 2 weeks pa.
or mga lagpas 10 days. Ayan, basta kapag available na, pag ready na sila pang hand feed, mag-a-announce naman ako sa YouTube natin, no? Sa mga vlog natin, i-announce ko na pwede na silang pick upin dito sa ating mini aviary. At dito, dalawa na rin yung confirm na pamimigay natin. Or pwedeng ipamigay nga pala kasi baka mag-visual Misty Opa. Ayan, so may dalawang inakay na tayo dito, pisa ni isa. Ayan, malaki na nga isa, layo na agwat, oh. Diba? So ayan, tingnan natin, baka may maipamigay pa tayo dito sa dalawa na to. Kahit na yung dalawa na yan, tingnan natin. Na basta mamimigay tayo ng mga pang hand feed ngayon, kahit na ganun pa nga nangyari sa isang inakay natin, mamimigay pa rin tayo ng mga inakay para sa inyo. Ayan, so yun na muna yung video natin for today. Abangan nyo na lang lumaki yung mga pang hand feed natin. Like, share, subscribe. Ingat mga kabuting ting.